Mga kabroks, ito na po yung part 2. Tatapusin na namin po yung makina. Ang unang video po kasi yung hanggang doon kami natapos sa crankshaft at injection pump. Ngayon po maglalagay kami ng piston at saka lahat na po tatapusin namin ngayong araw. Lahat na po, pati cylinder head. Okay po, panoorin niyo po. Ito na po siya, nililinis na po yung liner po, sleeve. Nililinis na po ng aking kasama at talagyan na po ng oil. Sasalpak na po namin ang piston ngayon mga kabroks. Ito po, sasalpak ko muna yung number 1 mga kabroks. Tapos siya na magtapos lahat po. Hanggang number 6. Patapos ko na po kay Ondoy na aking kasama po. Pilipino po yan na binigay sa akin ng foreman para maging kasama ko. Pansamantala lang po yan kasi sa labas po siya nakapwesto eh. Doon siya sa mga under chassis. Kinuha ko lang po yan kasi nagbakasyon po ang aking kasama na Bangladesh. Ito na po siya. Siya na po magsasalpak. Siya na po magpapatuloy po. Ito na po pala ang part 2 kasi dati po nung kahapon hinintuan namin po yung matapos namin lagyan ng injection pump, tsaka cam follower, tsaka governor. Ngayon po ang part 2 lalagyan po namin ng piston. Lahat na po crankcase hanggang paandar na po kami. Tatapusin po namin. 3 araw po namin tinatapos ang isang makina. Makapos mag-overhaul kami ng makina. 3 araw po yan. Minimum po yan 2 araw kalahati. Papainitin po namin kaya abutin po ng 3 araw. Kung maganda naman po, kung depende kung may trouble po, matatagalan. Pero kung okay naman po pagpaandar, walang problema, 3 araw po talaga minimum namin. Ito po, malapit na po matapos na maisalpak niya ang piston at ako naman po nag-higpit po sa mga connecting rod cap. Yan po, last na po yung position number 6 po na piston na sasalpak mo ni Ondoy. Shout out po sa iyo, Ondoy. Mercedes po ito mga kabrook sa 6-cylinder straight po. Irani po. Made in Iran. Pero ang pisa nito po mga kabrook sa Germany. Doon namin kinukuha po ang mga pisa kasi ang nakalagay sa karton made in Germany. Hindi naman siya local talaga. Talagang class A lang po siya. Ang mga pisa nito. Yan po, inihigpitan ko na po. Yan po, pinapahigpitan ko na sa kanya ng final po mga kabrooks. Ayan. Yan na po pinapahigpit ko sa lahat. Final. At ako po may gagawin pa sa likod. Kukunin ko po yung pisa at siya na lang, pinabayaan ko lang siya muna. Lalagay na po namin ito lahat ngayon, pati mga crankcase nito. At papandar kami bukas mga kabrooks. Kaya lang, isahin ko lang po ang paggawa ng video para maiksi lang po. Pupurod ko lang po yung iba kasi masyadong mahaba kung talagang Itatayo na po namin ngayon. Umpisahan mo sa pag-umpisa po namin. Ayan po, nalagyan na po ang Kaya piston. sinushortcut ko lang po ito lahat. Ayan po, tapos na po lahat ng pagigpit niya. Pati crankcase po tapos na po. Ayan po. Crankcase. Ito na. Tatayo na po namin ito ngayon. Ito na lahat. Para po ilalagay na po namin ng head. Ito na po, ilagyan po namin ng kadena. May crane po. Taas po namin yan. Doon po namin ilalagay doon mga kabrooks sa may poste na nakikita nyo sa unahan. Doon po namin pipwisto yan. Papatayo namin. At doon namin ilalagay lahat. Cylinder head. Lahat po na accessories. Radiator. Doon po namin ilagay lahat. Doon kami mag-assemble ng makina. Doon namin ipagpatuloy mga kabrooks. Yan po. Kaya lang yung crane namin may sira yan mga kabrooks. Walang preno yan. Kaya mapapansin mo yung laro-galaw niya. Walang preno yan mga kabrooks. Kusa yung buwa-baba pag hindi mo iniingatan ng pindot. Ayun na po, doon po namin ilalagay yan. Doon sa may poste po yung banda. Kailangan po hawakan ni Ondoy na aking kasama kasi ano po yan naglalaro po, parang dumuduyan. Ayun na po, ilalagyan po namin ng paa para matibay po siya, hindi siya matutumba. Yung paa po niya, ang purpose po niya mga kabrooks para po paglagyan namin ng radiator. Yung unahan po yan. Talagang nasundal ko po yung paa na yan. Ito po, nililinis na po niya yung cylinder head, 6 na piraso para po ilagay na. Ito na po, nilagay yan po. Nilagay ko na po kanina yung gasket, di ko po napakita sa video. Nilagay ko na po yung head gasket kanina. Okay po, ayun na po, sinasalpak na po niya. Tatapusin namin ito ngayon mga kabrooks para mapanood nyo rin.
Ayan po, di-drill po namin para mabilis. Siya na po pinapahigpit ko mga kabroks para mabilis po. Kasi may gagawin pa po ako sa ibang pisa po. Mamaya magkakalikot ako dyan sa likuran, tagiliran. Ayun na po, umupo na po ako. May gagawin po kasi ako dyan. Hanggang sa ituturok na po ni Ondoy. Ayun na po, tinuturok na po niya para pare-pares ang higpit po. 120 lang po foot-pounds ang higpit po niyan mga kabroks, cylinder head. Ang connecting rod naman po ay 90 foot-pounds. Ang crankshaft po ay 200 foot-pounds. Yun na po ang higpit po niyan. Ay kinakabitan na po niya ng mga rocker arm. Tapos na po yung iba na ikabit. Kailangan matapos to kasi kailangan po itong makina na ito mga kabroks. May naghihintay na sasakyan sa labas. Wala pong makina. Matagal kasing dumating ang pesa nito kaya binibilisan namin itong paggawa. Yan na po, ina-adjust na po ni Ondoy. Siya na po pinag-adjust ko kasi may ginagawa po ako sa likod eh. Alam naman po niyang mag-adjust. Sa mekaniko po yan. Matagal na rin pong mekaniko yan. Galing na po ng Qatar yan. Galing na po ng Riyadh yan. Yan po. Oil na po ang aming nilalagay. At magpapaandar na po kami mga kabroks. Sinushortcut lang namin para hindi masyadong mahabang video. Okay po. Panoorin po ninyo mga kabroks. Ito na. Ayan na po. Umandar po siya. Yung usok na nakikita na yan. Natural na po yan. Kasi po may oil pa po yung ibabaw ng piston yan mga kabroks. Kaya may usok pa po yan. Kapag mainit na po yan mga kabroks, pag uminit na po yan, tanggal na po yung oil. Kaya wala na pong usok yan mga kabroks. Kasi bago po yung injection pump na kinabit ko dyan mga kabroks. At yung injector lang po ang luma dyan. Ayan po, nilalagyan na po namin ng valve cover. Kasi po, pag hindi namin nilagyan, papaandar kami, ilalabas po yung oil. Lakas po ng bomba ng oil mga kabroks eh. Kaya nilagyan mo namin ng takip, tsaka po papaandarin. Doon po namin ipa-final kung talagang may usok o wala. Doon namin malalaman kung tanggal na po ba yung mga usok. Ayan po, sasarado na po namin yung intake. Yan na po. Papandaran po kami ulit. Ito na siya mga kabroks. Yan na po. Mandar na po siya mga kabroks. At may usok pa po siya. Hintayin po natin uminit yan mga kabroks. Matatanggal din yan mamaya-maya. Kasi okay naman po lahat ang cylinder head. Bago po yan. Injection pump bago po yan. Yung injector na po ang luma dyan. Hayaan lang po natin umandar ang makina mga kabroks. May radiator naman yan. May tubig po yan. Hindi po yan masisira. I-sprayan ko muna yung mga basa-basa po, yung mga diesel po. Kaya mag-spray ako. Sprayan ko po ng hangin, ayan po. Papatutan ko po kasi may mga tulo-tulo ko po. May oil pong konti. Tsaka diesel po, yung pinaghugasan pa kanina. Po, sprayan ko po. Tinan mo yung usok po mga kabroks, gandahan na pong nawawala. Kukunti na lang po ang natitira. Mamaya po, wala na po yan mga kabroks. Kahit revolusyon pa natin yan. Pagkatapos po yan, pagka okay na, walang usok, lalagyan na po namin ng tambutso po yan mga kabroks. Yung tambutso po namin ilalagay mga kabroks ay mahaba po yan. Hanggang doon sa may labas po yan. Kaya hindi mo makikita ang usok po niya dito sa loob. Doon po sa labas ang usok. Dami talagang basa-basa mga kabroks. Kaya kailangan isprayan mabuti. Yan si babaw na yan eh. Dinandar kasi kaninang walang valve cover ng mga kabroks. Kaya kumalat din po yung oil. Umabaw po. Yan. Unti-unti na pong nawawala yung usok mga kabroks. Kaya malapit na ito naming lalagyan ng tambutso o exhaust manifold. Pwede rin po siyang konti para matanggal na po yung mga tira-tirang langis sa ibabaw ng piston. Kaya na po mga kabroks, kung napapansin wala na pong usok siya mga kabroks. Sabi ko sa inyo maganda itong hindi siya pa kinabit eh. Ayun na po, wala na pong kausok-usok. Okay na po, good. Very good. Okay na, good na po si Undoy at saka si Ruin Page. Papatay na po namin at saka lalagyan namin ng exhaust manifold po yan mga kabroks. Bago po itong gasket namin ilalagay kasi yung mga pisa nito mga kabroks hindi dumating eh.
Sinisilip namin kung may tulo mga kabroks. Mga sa diesel po yan. Kung may tulo yung return diesel niya mga kabroks, malit na hose. 6 mili lang po yung hose na yun. Kasi pag may tulo dyan mga kabroks, magreklamo yung mga mechanic ko sa labas. Magreklamo sa amin, hindi daw sinicheck up mabuti. Kaya tinitingnan po namin ng mabuti mga kabroks. Ayusin namin ang paggawa na wala po silang gagawin. Salpak na po sila doon po sa may sasakyan. Mamaya-maya po, patay na po namin ito at lalagyan po namin ng exhaust manifold. Ayan, wala na po siyang kausok eh. Tinicheck ko pa po kung may konti, wala na eh. Ayan po, tinicheck ko po, painit po lahat. Pag malamig po kasi yan mga kabroks at saka may usok, eh may problema po ang injector po niya. Maya-maya po, papatay na po namin ito at saka kumplituhin na po namin. Okay mga kabroks. Ayan, wala nang usok-usok mga kabroks. Tinapit ko, sinom ko yung camera. Wala nang usok mga kabroks, kaya ayos na. Lalagyan po naman yung exhaust manifold mga kabroks. Ayan na po. Ilalagay ko na po yung gasket. Ayan po, 6 po yan. Bago yan. Saka 2 bolt. Sasalpak naman yung exhaust manifold. Ayan na po, hinigpitan na po ni Ondoy. Shout out po sa iyo, Ondoy. Ayan na po, kumpleto na po. Kung nakita nyo yung exhaust manifold, may mahabang tubo sa baba mga kabroks. Papunta po yan sa labas. Kaya pag pinaandar mo mga kabroks, hindi po sulit ang ingay na yung marinig dito sa loob. Konti na lang po yung ingay. Parang hindi po umaandar. Kasi ang ingay po niya doon sa labas po, papunta. Nandun po yung butas ng tambutso eh. Ito po, papandarin na po namin mga kabroks. Ayan na po. Tingnan mo, bawas na po yung ingay mga kabroks. Okay, pasado po mga kabroks. Matagumpay po namin nagawa po ang makina. 2 lang po kami ni. Maraming nga palang salamat mga kabroks sa pinanood nyo pong video na aking ginawa mga kabroks. Maraming pong salamat. Ito nga pala si Ron Page, ang inyong kabroks. Bye-bye. Huwag nyo palang kalimutan mag-subscribe, like, and share mga kabrok. Ito po si Ron Page at si Ondoy. I love you all. Bye.